Yes, sir. Please approach the mic and introduce yourself. Good morning ho, Director. Yung kaso, mga ganyan, abutin tayo mga 2 taon for investigation o 1 year, malalaman na. Itong tungkol sa public corruption dun sa mga bid rigging na nangyari, itong galit na galit ang ating Pangulo, no? Tungkol sa mga infrastructure projects, ay talagang pupukpukan ito. Nakita nyo naman, naggawa na ng independent commission ng ating Pangulo. On top of that, meron din si Secretary Boying Rimulya na ginawang task force. At ako mismo, bago pa lumabas itong mga circular na ito, yung mga binisita ng ating Pangulo ay nag-issue na ako ng directive kay Director Pagatpat na umpisahan na ng regional offices ang investigation doon sa mga binisita ni Pangulong Marcos. O katulad ng sa Bulacan. Mga kasama, we have collated everything, but it will be submitted today, this afternoon, to the Office of the Secretary of Justice. No? Hindi ko mabibigay sa inyo ang details, but ito ang tip, positive ang aming trabaho for the people, positive for the people ng ating mamamayan na galit na sa corruption. No, may nakita na kami ng mga meron tayong magandang kaso against yung personalities involved. DPH officer, DPWH officer, and contractors. Also, we have already coordinated with the Securities and Exchange Commission, checking the board of directors of all the 15 contractors na binanggit ng ating Pangulo. So, eto na naman, hindi ko pa masasabi sa inyo na in detail, but then, initially, we found that some of these contractors, at least 7 of them or 8 of them have interlocking directors. Alam nyo ibig sabihin nun, yung sabihin natin, wag na tayong magbanggit ng pangalan ng contractor, ABCDE. ABCDE contractors have the same sets of officers. So, talagang nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo doon, kanila pa rin. Sila pa rin. Yun po ang initial na report ko po sa inyo. Thank you, sir. Next, please. Yes, ma'am. Good morning po, Director. I'm Camille Samonte po from TV5. Apo. Sir, can you specifically elaborate what would be the role of the task force po in assisting the ICI in the investigation? Secretary Remulla mentioned na may mga accounting experts or na mag-a-analyze dun sa mga financial transactions. Paano lang po yung magiging process ng role ng task force? Alright, okay. Ma-notice ninyo, siguro may mga kopya kayo ng Executive Order number 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. Section 7 of that says, to enable the ICI to accomplish its mandate, the DOJ, including the National Bureau of Investigation and the National Prosecution Service, the DPH, local Department of DILG, the Philippine National Police shall help. Hindi kami pwedeng tumanggi sa ICI na asistihan sila sa investigation. So, in connection with this, ang atin pong butihing Secretary of Justice, Boying Rimulya, nag-create na po ng Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force.
at na-designate na niya ang mga personnel. Meron na po akong kopya on the part of the DOJ. Ito po, mga prosecutors, mga pili ni SOJ na of proven integrity. Ako naman po, nagsubmit na rin ng pangalan yung mga kilala ko na talagang matitino na ating kasamahan. Kilala ko na, sila po ang magko-compose ng NBI Task Force. So mag-joint forces po kami, DOJ, NBI, attached agency kami ng DOJ. Magtutulungan po kaming maigi at para ma-prosecute natin itong mga involved dito sa corruption na ito. Sir, just to follow up dun sa minention nyo kanina na you are already ready to file some complaints dun sa mga na-identified. Do you have a figure already kung ilan yung possible po na masampahan na ng reklamo? Ma'am, ang sabi ko, we have positive result. This positive result will be submitted to the DOJ. Magkakaroon ng investigation. Kami uupo with the prosecutors. Uupuan namin yan and then case build up. And then ipapile ang kaso. Ngayon, may mga involved dyan na DPWH personnel, may involved na contractor. Alam nyo, ganito yan. Pagka anti-graft ang pinag-uusapan, the DOJ is deputized by the Ombudsman to conduct investigation. But then, yung investigation namin, yung result namin will be submitted to Ombudsman who will further assess whether to file the same with the Sandigan Bayan or not. So, ang final pa rin yan, yung Ombudsman, ngayon, sasabihin nyo sa akin, bakit yung mga contractor, private individual yan? Ganito po sagot dyan. Ang graft court ay sa mga empleyado lamang, salary grade 27 up. But then, if they are in cahoots with private individuals, the private individual shall be included dun sa kaso sa Ombudsman. Ganun po yun. Thank you. Next, please. Yes, Sir John. Good morning po, Director. Good John morning, Consulta po, John. GMA Integrated News. Sir, clarification po dun sa magiging tasking po ng NBI Task Force. First, sir, is hanggang saan po yung iimbestigahan po natin? Will this be confined sa DPWH and contractors or will also include congressmen or senators for this investigation? All right. Remember, meron na tayong ICI and we are mandated by that ICI executive order to cooperate with them. So kung sinabi ng ICI, isama ninyo sa investigation ito, senator, congressman, then wala po tayong magagawa, tatrabahuhin po natin yan. And honest to goodness, result ang aming isisiwalat sa taong bayan. Opo. Normally, sir, kapag ka po may mga ganyang klaseng high profile na iniimbestigahan, ang typical po ng mga measures to evade investigation ay ipinapangalan po sa iba tao. Yung pong bank accounts, mga properties. How does NBI intend to go about this para po talagang masinsim pong makita yung kanilang mga tagong yaman, which we assume is kasama po sa ating pong iimbestigahan, yung kanilang pong lifestyle check? Yan nga po. Sinabi ko naman sa inyo, nakipag-coordinate na kami sa SEC para makita kung sino mga directors nito, mga contractor na ito. At we are working closely with AMLAC. Makikita po ng AMLAC, ilambawa si Senator ganito ay ikaw ang, kunyari, ang dami. Makikita namin if you have the capacity, makikita ng AMLAC. So, huli ka pa rin. Contractor, huli ka pa rin. Talagang ito ay serious na trabaho ito. Talagang napakabigat na trabaho na inatang sa atin ng ating Pangulo. So makikita nyo, nag-umpisa ito nung SONA ni Pangulo na nagsalita siya, mahiya naman kayo. So talagang mahiya naman tayong lahat
pagtulong-tulungan natin to. Sir, last query na lang po, with your kind indulgence. Sir, we will not pursue anymore dun po sa to name names, as you said. Papasin ko po sa DOJ. But can you just give us an idea? Kasi we are aware na gumagalaw na po yung mga NBI units po natin sa buong Pilipinas. Can you just tell us saan pong mga lugar, probinsya lang po, walang specific na mga Yes. towns, probinsya na mayroon po kayo nakitang mga lugar ng irregularities at mga more or less ilang tao na po yung sabihin na po natin parang pasok sa banga sa NBI. Yung mga names na involved, hindi ko pa ma-divulge sa inyo, no? But then, yung mga lugar, positive tayo. Mindoro, yung kay sakop ni Governor Dolor, positive po tayo dyan. Ang daming ghost project, ang daming yung hindi tama yung pagkakagawa. Substandard. Oo, substandard. Marami po. May report na po tayo niyan. Kinokulate po namin. Bulacan, nakita na po namin. Talagang positive yung investigation natin, merong nangyaring kababalaghan. Ganun po. Salamat po. Thank you. Thank you. Next, please. Yes, sir. Director, good morning po. Gab Gonzales po ng DZMM. Nabanggit niyo po kanina yung pakikipag-ugnayan po ninyo sa AMLAC. Sir, possible ba na ma-recover natin itong mga ill-gotten wealth netong mga contractors na ito? Kasama po ba ito sa tatrabahuhin po natin? Yes, positive. Mare-recover natin yung mga perang, ano bang word? Ninakaw? Ganyan. Mare-recover natin. As a matter of fact, nag-announce na si Secretary Vince na pina-freeze na niya yung mga ibang Bank accounts. bank deposits nitong mga contractors and DPWH officers. No, nandun na tayo. Alright. Director, then yung timeline na lang din po. Ano po ang posibleng timeline na tatakbuhin itong investigasyon na ito? Aabutin po ba ito ng ilang buwan lang, taon, gano'n po? Siguro, putol-putol, magpapile kami agad ng case, yung talagang yung malinaw na case. Makakapagsampa agad kami within a month or two. No? But then, yung mga medyo mahirap na, yung magaling silang magtago, kakapain pa rin namin yan at it will take time. No? But then, dyan tayo aabot lahat. No? Maano natin yan, maisisiwalat natin sa taong bayan lahat ng corruption na yan, lahat ng kalokohan na yan. Thank you, Director. Thank you. Next, please. Yes, Ma'am Zian. Morning, Zian Ambrosio from ABS-CBN. Director, we received information, our office received information that the congressmen are planning to file a case against the Discayas here at the NBI. Di ba sila po yung mga nirereklamo dito sa kaso na to? Paano po natin i-handle yung investigation sa ganon? Ganon po. Ang mga Discayas, di ba, nagsasabi na gustong magpa-witness protection program sa DOJ. Whereas meron namang info na yung congressman na binanggit ng mga Diskaya pupunta dito para ireklamo si Diskaya. Yung words ni Diskaya at yung words nitong mga congressman na ito, hindi yan ang gospel truth na tatanggapin namin. We will evaluate, we will weigh them, at titignan natin kung sino talaga nagsasabi ng katotohanan. Maraming paraan para malaman namin kung yung katotohanan ba ang sinasabi ng mga congressman, katotohanan ba yung sinasabi ng mga Diskaya. At this point in time, hindi ko sasabihin na sinungaling ang congressman, sinungaling yung sila Diskaya, yung mga contractor na yan, hindi ko pa masasabi. So we will weigh everything. Second question, Director, ano po yung mga divisions ang hahawak nito? I heard corruption division, ano-ano pa po? At di ba ang napakarami ng flood control projects, how will you distribute the investigation, sir? Magko-concentrate ang aking public corruption division, magko-concentrate sila dito muna. No?
Yung ibang cases na dapat nilang imbestigahan, ipapasa muna namin sa iba. But then, hindi lang Public Corruption Division, meron akong mga inilagay na tao na marurunong, mahusay, may koneksyon sa, alam nyo na, maaaring may makuha kaming information na hindi namin pwedeng gamitin na ebidensya dahil ang ebidensya na makuha mo illegally o hindi tama, hindi mo magagamit na ebidensya. But then, that evidence will be used, aid us in our investigation. Yun, ganun po. Okay. Third question. Yung sa ano po, medyo sensitive question pero previously asked po regarding integrity po, no? 'Di ba? Previously you relieve nyo po yung ilang officers regarding extortion. So, paano po ba natin ma-highlight na yung integrity po ng NBI dito? Kasi of course, yun nga po yung mga known to na suhulan yung issue dito sa overall flood control project. Paano po natin i-handle naman po 'yon? Yun nga, sabi ko sa inyo, si SOJ, pinili niya yung mga matataas na integrity na nitong mga kanyang ng prosecutors natin. Kami rin po, ganun ang instruction. Piliin ko yung mga pagkakatiwalaan talaga, mahusay na investigador, mataas ang integrity. Yun po ang magsasama-sama, kaya wala po kayong aalalahanin na kami at mga agent ko ay later masusuhulan nitong mga tao na ito. May babala po ba kayo sa magtatangkang gumawa nito? Yeah. Tapos kami ni SOJ, hands-on kami. Hands-on kami, hindi yung utos lang kami. Hands-on kami. Yung day-to-day activities, day-to-day investigation ay titignan namin. Mamanmanan namin yan. Susupervise namin yan. Ganun po mangyayari. May mensahe po ba kayo na huwag kayong subukan o ano? Yung parang direct message po Yes. sa nanonood sa inyo. Yes, we have presented so many cases here na nagtatry, ini-entrap namin. Kaya wag na nila kami subukan. No? Hindi kami masisilaw sa ganun. Ganun. No. Thank you po. Next, please. Yes, sir. Good morning, sir. Grant po from Bombo Radio. Sir, kanina lang po na sabi niyo po na positive po kayo na mare-recover yung mga perang umano'y ninakaw ng mga contractors or yung mga sangkot, sir. How can we sure po, sir, na magiging tama or sakto yung ibabalik nilang perang nakuha mula sa mga anomalies na projects, sir? Yan po ang malaking tulong sa amin, ang records ng AMLAC. No? Hindi na nila maitatago. Katulad ngayon, sinabi ko, nakipag-coordinate na si Secretary Vince sa AMLAC and several DPWH personnel, officers, and contractors ay na-freeze na ang kanilang pera. So, hindi na nila magagalaw sa bangko yun. From there, ayan na, titignan na natin. No, ganon. Ito po ba, sir, yung binabanggit ni Secretary of Justice Remulla na forensic accounting din, sir, sa inyong... Yes. Kasama ang aming, marami akong mga accountant na magagaling din dito, kita nyo yung ICI, yung managing partner ng SGV, yun ang kinuha ni Presidente, pinakiusapan na mag-member dito, mga matataas ang integrity ng mga tao na yun. Thank you, sir. At matatalino. No? Okay. Next. Meron pa? Next issue. Jan? Yes, sir, Jan. Director Pablo na po na query. We know for a fact, sir, tested through time na po yung galing ng NBI sa criminal investigation. But in this case, may medyo sabihin natin highly technical. Yun pong mga sukat ng semento, bakal. Yes. Paano po nag-iimbestiga ang NBI dito? Meron po ba mga kasama tayo, mga engineers, para sa pag-ikot? Meron po tayong capable and competent engineers na kasama dun sa aming task force. At ang mga accountant ko ay, ang dami dito, CPA lawyer. No, makakatulong sila.
at yun ay member ng task force na kinereate ni ating Secretary of Justice. Pati mga piskal na kasama dito, some of them are CPA lawyers na naging piskal. Kaya mahihirapan sila lumusot dito sa investigation na gagawin namin. Okay. Sir, doon naman po sa mga, well, as mentioned earlier by some, sabihin na natin mga revelations sa Congress at Senate, yun kung pera ay dinideliver ng cash, bultuhan, kahon-kahon. So, posible ho na hindi ho dumaan sa mga bank transactions na maaaring maka-evade sa monitoring ng AMLAC. How do you intend to get to the bottom of those deliveries kung hindi po dinaan sa regular pong bank transactions? Yes, may pamamaraan naman kami yan. Hindi ko na lang sasabihin at baka ma-alarma pa sila kung paano itatago yun. But then, we have already nag-usap na kami paano ma-recover namin itong mga pera na ito. Okay. So what are the challenges that you have encountered so far? Yung pong feedback from the boots on the ground, ano po yung mga hamon na kanila pong kinakaharap sa kanilang ginagawa pong investigasyon? Well, ang hamon ay remember that these people are nakapwesto, powerful. Yun ang hamon sa amin. No, pero we have the backing of the president, we have the backing of the people. Hindi kami mawawalan ng takot, hindi kami matatakot. Kaya talagang kailangan mag-proceed kami come what may. On the merit, talagang kung sinong dapat managot, managot. Alright. Sir, on another matter po regarding dito po sa kasong isinampa po ni Attorney Topacio, laban po sa inyo ni SOJ at ni, sa inyo po, no, kayong dalawa at and other people. Kasama po kami nung pumunta po kami sa Indonesia. Yes. Para po dito kay Alice Guo. And yung pong pagdating po dito, kasama po yung ilang mga kasama niya, ay yun po yung issue na sinasabi pong may arbitrary detention na nangyari. How do you respond to that? Well, alam mo, kitang-kita na harassment sa ating Secretary of Justice, yung pagkakapile ng kaso na yun. Kung meron man may arbitrary detention, ako at ang aking agent, walang kinalaman sa SOJ. Pero they really want SOJ na hindi magkaroon ng clearance from the ombudsman. No? Talagang yun ang pakay nila, harangin ang appointment ni ating Secretary of Justice. But then, makikita, ang tagal ng issue yan. Noon pa lang lumapag dito si Alice, si Cassandra and Sheila, si Attorney Topacio ay nagsasabi na ididemanda kami ng arbitrary detention. But then, alam nyo lahat, merong pending warrant, Congress warrant and Senate warrant, yung dalawa. Okay, alam nyo, ang rule namin dyan, kahit na sinong abogado tanungin nyo, sinong law enforcement ang tanungin nyo, pagka ako alam ko na may warrant ka, kahit hindi ko bitbit ang warrant ngayon, aarestuhin kita. Magpaliwanag ka sa opisina. Pagdating sa opisina, isasampal ko sa iyo yung warrant of arrest mo. So, we can arrest a person even without the physical possession of the warrant as long as kami sigurado na ikaw ay may warrant. So, may warrant yung dalawa. Sa pakikipagtulungan ng Indonesian BI, Bureau of Immigration, inimpormahan tayo dito na nandun sa kanila yung dalawa. Pinuntahan ng agents natin, inaresto, dinala dito. Bukod sa Senate and Congress warrant, pinailan pa namin sila ng ibang pang kaso, paggamit ng ibang pangalan. And we have proven that. So, I cannot see any may arbitrary detention. Ngayon, yung pagkakapile ng kaso na yun, ay nakakaamoy ako ng fomenting strike. Alam nyo yun, sa aming mga abogado, meron kaming tinatawag sa sa legal ethics namin, yung fomenting stripes, wala namang kaso, nagkagawa ka ng kaso, ay malaking kalokohan yan at ground yan for disciplinary action. Ganon. At saka,
Bakit ngayon naisip ni Perdy, ni Atty. Topacio, bakit ngayon lang niya ako naisip na kasuhan? Ang tagal-tagal ng issue yan. At when I filed my resignation, unang-una siya na bumabati, magaling ako, mahusay ako, parehas akong judge, parehas akong director. Bakit ngayon bigla akong kinasuhan? Ay, non sequitur, hindi nagtutugma, check that. Thank you, sirs. Thank you. Yes, sir. Please. Director, balikan ko lang din po ulit yung issue about the money dun po sa mga banks. Ano? 2 questions for that, sir. Paano po ang gagawin natin kapag na-withdraw na yung pera prior to the freezing of bank accounts? And then the second question, sir. Hindi kasi normal yung ganong karaming pera, sir, na lumalabas mula sa bangko. Possibly, sir, that these banks are in cahoots with these contractors and corrupt politicians, sir. So, iimbestigahan din po ba natin itong mga bangko na ito, sir? Makikita natin yan. Makikita natin yan. Huge amount of money nakapasok sa bangko, and then nitong nakakaroon na ng gulo, biglang withdraw huge amount of money, makikita yung malis, yung bad faith on their part. Pati yung bangko, bakit pumayag. Titignan natin lahat yan. At sakop sila yan ng AMLAC, ng Central Bank Rules. Okay. Yes. Ano pong penalty ang pwedeng kaharapin, sir, ng mga bangko na ito? Yung penalty sa bangko, maaaring administrative cases lamang yan. Depende sa aming investigation kung they should be held liable also criminally. But then, central bank rules ang mangyayari. Maaaring maparusahan, mapag-fine ang mga bangko in accordance with AMLAC and central bank rules. Alright, sir. Then yung case po na isinamba ni Attorney Ferdinand Topacio po ba sa inyo, can we say na ito po ay panggulo lang? Maaari na yung they are moving heaven and earth na wag mapili ang aming Secretary of Justice para maging ombudsman. Natatakot sila dahil kilala nila si Secretary of Justice na honest to goodness, matapang, walang sisinuhin. Thank you, Director po. Any more questions? So, Thank you. kung wala na, Message. maraming salamat sa inyo. Thank you. Salamat sa inyo. Thank you, sir. Okay. Good morning, everyone.